Nakatutok ng malapitan ang lente ng kamera kay Jack. Siya ay isang American Thai na mestizo, may pangangatawang tila nililok sa bato, at suot ang isang mamahaling aviator sunglasses, kahit nasa loob ng isang air-conditioned na press room sa Makati. Siya ang head coach ng sepak takraw team ng Thailand. Ang pawis ay bahagyang kumikinang sa kanyang noo, hindi dahil sa init, kundi dahil sa tindi ng spotlight. Reporter, Filipino, Mr. Jack. Sa SEA Games ngayong taon dito sa Maynila, isinama ng host country ang tradisyonal na laro nilang sipa bilang exhibition sport. Ano ang masasabi mo rito? Tumawa si Jack ng mahina. Isang tawang puno ng pamamaliit at arogansya. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tumingin ng diretsyo sa kamera. Jack, sa totoo lang. Yan ba ay matatawag na sports? O baka naman palabas lang sa perya? Kinuha niya ang bolang takraw, gawa sa synthetic material, na nasa mesa at pinalipad-lipad ito sa kanyang kamay. Jack, ang tunay na sports may kompetisyon. May nananalo, may natatalo. Pinagpapawisan ka sa pakikipagbuno. Pero yang sipa. Tignan niyo naman. Nakabilog lang sila, nagpapapasahan ng bola habang sumasayaw. Para silang nagbabalet sa kanto. Sumandal siya sa kanyang upuan, kampanteng-kampante. Jack, ginamit lang ng Pilipinas ang host privilege nila para makasungkit ng madaling ginto. Para sa mga tunay na atleta, ang ganitong laro ay pagsasayang lang ng oras. Sa isang karinderya sa Tondo, Maynila. Ang ingay ng mga tricycle sa labas ay humahalo sa tunog ng telebisyon na nakasabit sa dingding. Amoy na amoy ang piniritong isda at mainit na sabaw ng nilaga. Ang mga tao sa loob ay nag-init na ang ulo habang pinapanood ang interview ni Jack. Aba, ang yabang ng dayuhang to sigaw ng isang tricycle driver. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Ang sipa ang laro ng mga ninuno natin. Sarap sapakin ng mukha, hirit naman ng isa. Ngunit sa isang sulok ng karinderya, tahimik na nakaupo si Mang Ben. Siya ay nasa edad 40, may balat na sunog sa araw at mga kamay na magaspang sa trabaho. Siya ay isang alamat sa larangan ng sipa sa kanilang barangay. Hindi siya nagalit. Dahan-dahan niyang hinigop ang kanyang mainit na kapeng barako. Umiling lang siya ng marahan. Hindi niya kasi alam ang sinasabi niya, bulong ni Mang Ben sa kanyang sarili. Ang gamit niya kasi ay mata lang. Hindi siya tumitingin gamit ang puso. Ang kanyang batang estudyante na si Kaloy ay lumapit. Kay Ben. Palalagpasin na lang ba natin to? Tinawag niyang mananayaw lang tayo. Para tayong mga payaso sa paningin niya. Ngumiti si Mang Ben. Isang ngiting puno ng karunungan. Masama bang maging mananayaw, Kaloy? Ang sining ay higit na mahirap kaysa sa purong lakas. Halika, mag-ensayo na tayo sa covered court. Kinabukasan. Sa isang lumang covered court sa gitna ng mataong barangay sa Maynila. Si Mang Ben at ang kanyang 5 kasamahan ay bumuo ng isang bilog. Walang synthetic na bola dito. Ang gamit nila ay ang tradisyonal na bolang gawa sa yantok, ratan. Mula sa speaker, tumutugtog ang katutubong musika ng Pilipinas, mga tambol at kulintang na may halong modernong ritmo. Tak. 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 Ang tunog ng yantok na tumatama sa paa ay tila musika rin. Ang bola ay lumilipad sa ere, hindi bumabagsak. Napakaganda ng kanilang galaw. May tumitira ng backflip, may sumasalo gamit ang talampakan, may nagbabalik gamit ang tuhod. Ang bola ay tila may sariling buhay, hindi humahalik sa semento. Biglang may pumalakpak mula sa entrance. Clap! 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 Nakatayo doon si Jack. Sa likod niya ay ang kanyang mga manlalaro ng sepak takraw. Ang palakpak ni Jack ay hindi paghanga, kundi pang-insulto. Jack, wow! Ang ganda. Pero hindi ba kayo napapagod? Ang magpasahan lang ng bola sa isa't isa. Hindi ba nakakabagot yan? Tumigil ang musika. Sinalo ni Mang Ben ang bola gamit ang kanyang kamay. Mang Ben, Mr. Jack. Maligayang pagdating sa aming lugar. Anong maipaglilingkod namin sa inyo? Naglakad papalapit si Jack, ang kanyang mamahaling rubber shoes ay tumutunog sa semento. Jack, nandito ako para patunayan ang isang bagay. Na ang inyong sayaw ay walang binatbat sa aming lakas, power.
Inilabas ni Jack ang kanyang sapatos na pangsepak takraw mula sa kanyang iwen bag. Jack, gusto ko kayong hamunin. Papasok ako sa bilog na to. Kung hindi ako makakasabay, magsusorry ako sa live GA. Pero, kapag napatunayan kong mas magaling ako sa inyo, kailangan niyong aminin sa buong Pilipinas, ang sipa ay hindi sports. Inihagis ni Mang Ben ang bolang yantok kay Jack. Tinatanggap namin. Isuot mo ang sapatos mo. Sinuot ni Jack ang kanyang sapatos at pumasok sa gitna ng bilog. Nag-inat siya ng katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay bumabakat sa kanyang drifit na damit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabustuhang manalo. Jack, okay. Ihagis mo. Dahan-dahang inihagis ni Mang Ben ang bola. Gaya ng nakasanayan sa sepak takraw, tumalon agad si Jack sa ere. Roll spike. Isang akrobatikong galaw. Buong lakas niyang pinalo ang bola gamit ang kanyang paa pababa sa lupa. Blag! Ang bola ay tumalsik na parang bala. Sa takraw, puntos yon. Kill ang tawag doon. Pero sa sipa, walang puntos ang pagbagsak ng bola. Kapag tumama ang bola sa lupa, talo ang ibig sabihin noon. Lumapag si Jack at mumiti ng may kayabangan. Ano? Masyado bang mabilis? Hindi niyo nakita. Pero, nang lumingon siya, nagulat siya. Ang bola ay hindi tumama sa lupa. Bago pa man ito humalik sa semento, ang isa sa mga kasamahan ni Mang Ben ay sumulpot at sinalo ito gamit ang blind heel kick, pagsipa gamit ang sakong ng nakatalikod. Ang bola ay lumipad pabalik sa ere. Tahimik. Kalmado. Bumalik ang tugtog ng tambol. Mabilis na ang ritmo ngayon. Sina Mang Ben at ang apat niyang kasama ay naglaro ayon sa musika. Ang kanilang mga hipo sa bola ay malambot. Tak. 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 Bumalik ang bola kay Jack. Muli, ginamitan ito ni Jack ng dahas. Inulo niya header ng napakalakas. Ang bola ay tumalsik papalayo sa bilog. Kinailangan pang habulin ni Mang Ben para hindi bumagsak. Mang Ben, Jack. Hindi ka nakikipag-away. Naglalaro ka. Pakinggan mo ang musika. Uminit ang ulo ni Jack. Wala akong pakialam sa musika. Atleta ako. Ang trabaho ko ay ipakita ang lakas. Lumipas ang 5 minuto. Hinal na si Jack. Ang pawis niya ay tumutulo na parang gripo. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng mabilis. Bakit siya pagod na pagod? Dahil nilalabanan niya ang agos. Bawat dating ng bola, power ang sagot niya. Tumatalon siya, sumisipa ng malakas. Pero ang bolang yantok ay magaan. Hindi ito kayang kontrolin ng purong lakas. Para siyang sumusuntok sa hangin. Sa kabilang banda, sina Mang Ben ay hindi man lang pinapawisan ng malapot. Para silang tubig. Kapag dumarating ang bola, tinatanggap nila at ibinabalik. Kinukumpuni nila ang mga basura, bad passes, ni Jack at ginagawa itong ginto. Nagsimulang magtanong ang isip ni Jack. Bakit hindi sila napapagod? Bakit ako lang ang hirap na hirap? Bumilis ang musika. Climax na. Ang bola ay papunta kay Jack. Nagpasya si Jack na gamitin ang kanyang signature move, ang sunback spike. Tumalon siya sa ere, binaligtad ang katawan. Pero dahil sa sobrang pagod at gigil, namali siya ng tantya sa gaan ng bola. Wes! Sumablay ang paa niya. Nawalan siya ng balanse sa ere. Blag! Bumagsak si Jack sa semento. Ang kanyang likod ay humampas ng malakas. Ang bola naman. Dumaan lang sa ibabaw ng kanyang ulo at marahang lumapag sa balikat ni Mang Ben. Tumigil ang musika. Tahimik ang buong covered court. Nakahiga si Jack, nakatingin sa bubong na yero, habol ang hininga. Lumuhod si Mang Ben sa tabi niya. Walang ngiting mapang-asar. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Mang Ben, Mr. Jack. Sa sepak takraw, kailangan mong talunin ang kalaban. Pero sa sipa, ang kailangan mong talunin ay ang sarili mo. Inabot ni Mang Ben ang kamay ni Jack. Mang Ben, hindi kami ang tumalo sayo. Ang sarili mong ego ang tumalo sayo. Walang masabi si Jack. Ang kanyang bilis at lakas.
Walang silbi sa loob ng maliit na bilog na ito. Dahan-dahang bumangon si Jack. Ang kanyang mga players ay tumakbo papalapit. Coach! Okay ka lang ba? Tara na. Kalokohan lang to. Itinaas ni Jack ang kanyang kamay. Hindi. Tumingin si Jack kay Mang Ben. Wala na ang yabang sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng hiya at respeto. Jack, ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Pero iniiwasan ako ng bola. Kayo. Bakit parang dumidikit ang bola sa inyo? Ngumiti si Mang Ben. Hindi namin hinahawakan o pinipigil ang bola. Tinatanggap namin ito at ibinibigay ulit. Parang pakikipagkapwa-tao. Bumuntong hininga si Jack. Yumuko siya. Jack, pwede mo ba akong turuan? Tumahimik ang lahat. Ang isang sikat na American Thai coach ay nagpapakumbaba sa isang simpleng Manilenyo. Tinuro ni Mang Ben ang paa ni Jack. Mang Ben, una sa lahat. Hubarin mo ang sapatos mo. Nagulat si Jack. Bakit? Sa takraw, sapatos ang proteksyon. Importante too. Mang Ben, pinoprotektahan ka niyan. Pero pinapatay din yan ang pakiramdam mo. Ang yantok ay galing sa kalikasan. Kailangan, dumikit ang balat mo sa kanya para maramdaman mo ang kaluluwa ng laro. Nag-alinlangan si Jack, pero dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang mamahaling sapatos. Nakayapak na siya ngayon. Barefoot. Tumayo si Jack. Ramdam niya ang lamig at gaspang ng semento ng Maynila. Inilagay ni Mang Ben ang bola sa harap niya. Mang Ben, wag mong sipain, don't kick. Buhatin mo, left it. Isipin mo na ang paa mo ay isang kutsara. Sinubukan ni Jack. Una. Lumipad ang bola papalayo. Pangalawa. Tumama sa gilid. Matyagang nagturo si Mang Ben. Relax lang. Hinga ng malalim. Makalipas ang 10 minuto. Nasapol ni Jack ang tamang angle. Ginamit niya ang gilid ng paa niya. Tak. Ang bola ay lumipad pa itaas ng tuwid. Tahimik. Maganda. Lumiwanag ang mukha ni Jack. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito. Yung control na walang force. Sumenya si Mang Ben sa mga kasama. Tugtugan na. Bumalik ang musika. Sa pagkakataong ito, hindi nasa gitna si Jack. Bahagi na siya ng bilog. Part of the circle. Dumating ang bola. Hindi tumalon si Jack. Ibinaba niya ang kanyang center of gravity, pinalambot ang tuhod, at binuhat ang bola papunta sa katabi. Hindi pa perpekto pero dumadaloy na siya. Tumango si Mang Ben. Maligayang pagdating. Sa mundo ng sipa. Sa sandaling iyon, na-realize ni Jack, ang gintong medalya na hinahanap niya ay wala sa podium. Nandito, sa simpleng bilog na ito, kasama ang mga bagong kaibigan. Bumalik si Jack sa hotel. Bitbit niya ang kanyang sapatos, naglalakad siya nang nakayapak sa lobby ng Shangri-La. May mapayapang ngiti sa kanyang labi. Pero sa kwarto ng team, naghihintay ang kanyang mga manlalaro. Mabigat ang aura. Lumapit ang team captain na si Somsak. Somsak, coach. Saan ka galing? Bukas na ang laban natin sa Malaysia. Semifinals na. Jack, nag-training ako. May natuklasan akong bagong teknike. Somsak, bagong teknike. Itinaas ni Somsak ang cellphone niya. Nakita sa screen ang litrato ni Jack na nakayapak at nakikipaglaro ng sipa sa tondo. Viral na ito sa Facebook. Somsak, nakikipaglaro ka sa mga Pilipino. Tinatrader mo kami, coach. Hindi nagalit si Jack. Kalmado lang siya. Jack, Somsak. Lagi tayong naglalaro na parang papatay. Kaya tayo napapagod. Ang natutunan ko sa sipa. Somsak, tama na coach, sigaw ni Somsak. Ito ay sepak takraw. Ito ay gyera. Hindi namin kailangan ng sining. Kailangan namin ng ginto. Lumambot ka na, coach. Nasa Pilipinas na ang puso mo. Ibinato ni Somsak ang takraw ball sa pader. Blag. Tinalikuran ng buong team si Jack. Huwag ka nang makialam sa game bukas. Kami na ang bahala.
Naiwan si Jack na mag-isa. Inilapag niya ang sapatos sa sahig. Hating gabi. Binuksan ni Jack ang kanyang strategy book. Nakabilog sa pula ang mga salitang, attack, power, speed, kill. Kumuha siya ng ballpen at nagsulat ng mga bagong salita sa tabi nito, attack panandang pandagdag flow. Power panandang pandagdag control. Naintindihan na niya. Mali ang akala ng team niya. Akala nila ang sipa ay mahina. Ang totoo, hindi ito mahina. Ito ay flexible. Ang matitigas na puno nababali kapag may bagyo. Pero ang kawayan, yumuyuko lang sa hangin at hindi kailanman nababali. Jack, kailangan kong patunayan sa kanila na kapag pinagsama ang takraw at sipa, magiging halimaw ito. Kinabukasan. LA Arena. Thailand Yas. Malaysia, semifinal. Si Somsak ang nagdadala ng laro. Si Jack ay nakaupo lang sa bench, tahimik. Napakadahas ng laro. Ang Malaysia ay handang-handa sa lakas ng Thailand. Bawat spike ni Somsak ay nabablock ng Malaysia. Boom! Boom! Pilit na binabasag ni Somsak ang depensa, pero parang pader ang Malaysia. Score, Malaysia 20, Thailand 18. Match point para sa Malaysia. 1 puntos na lang, uwi na ang Thailand. Hinal na hinal si Somsak. Nanginginig na ang tuhod niya sa pagod. Tumingin siya sa bench. Tumingin siya kay Jack. Sa mga mata ni Somsak, nandoon ang takot at paghingi ng saklolo. Tumayo si Jack. Sumenya siya kay Somsak. Gumawa siya ng galaw ng alon gamit ang kamay. Huwag puro lakas. Maging tubig ka. Naguluhan si Somsak. Pero inulit ni Jack ang senyas ng bilog. Sipa. Sipa. Sa isip ni Somsak, pumasok ang sinabi ni Jack. Maging kawayan, wag puno. Score 20-18. Nag-serve ang Malaysia. Sinalo ng Thailand at inilagay sa ere. Set. Nasa ere na ang bola. Tumalon si Somsak. Sunback spike. 2 Malaysian players ang tumalon din para mag-block. Ang kanilang mga binti ay parang pader na bakal. Alam ni Somsak, pag pinalo ko to ng malakas, tatama sa block. Talo kami. Habang nasa ere, narinig niya ang boses ni Jack, maglaro ka na parang wala kang sapatos. Ang paa ni Somsak ay humahagibis pababa. Pero sa huling sandali, binawi niya ang puwersa. Ha? Nanlaki ang mata ng mga Malaysian blockers. Hindi pinalo ni Somsak ang bola. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang talampakan at marahang tinapik tap swipe ang bola. Hindi ito teknik ng takraw. Ito ay ang sipiksoy ng sipa. Tak. Ang bola ay dumaan sa gilid ng mga binti ng blockers. Gumuhit ito sa ere na parang ahas, walang puwersa, pero puno ng spin. Block. Lumapag ang bola sa open space ng Malaysia. Hindi nila nahabol dahil inasahan nilang malakas na palo. Referee, point to Thailand. 19 -20. Natulala ang Malaysia. Anong klaseng tira yon? Bumagsak si Somsak sa lupa. Tinignan niya ang sariling paa. Hindi siya makapaniwala. Nakapuntos siya nang hindi gumagamit ng dahas. Tumayo si Jack at sumuntok sa air. Yes. That's it. Flow like water. Tumingin si Somsak kay Jack at tumango. Okay na sila. Nagbago ang ihip ng hangin. Natakot na ang Malaysia. Hindi na dahil sa lakas ni Somsak, kundi dahil sa kanyang diskarte. Pag tumalon si Somsak, hindi na nila alam kung papalo ba siya o tatapik. Ang Thailand ay naglaro na parang nasa bilog ng sipa, magaan ang pasahan, naghihintay ng tamang butas. 20 -20, 21 -20. Prick! Nanalo ang Thailand. Napaluhod si Somsak. Hindi dahil sa pagod kundi sa tuwa. Tumakbo siya palabas ng court at niyakap si Jack ng mahigpit. Somsak, coach. Mali ako. Ang takraw ang katawan. Pero ang sipa ang kaluluwa. Tinapik ni Jack ang likod ni Somsak.
Hindi ako ang nagpanalo sa inyo. Tignan mo doon. Tinuro ni Jack ang audience. Doon, nakatayo si Mang Ben at ang mga manlalaro ng sipa ng tondo. Pumapalakpak sila, nakangiti. Humarap si Somsak kay Mang Ben at yumuko bilang pagpupugay. Ang pinakamataas na respeto ng isang mandirigma sa kanyang guro. Tapos na ang Easy Games. Sa Nday Terminal 3, hila-hila ni Jack ang kanyang maleta. Ihinahatid siya ni Mang Ben. Jack, salamat, Mang Ben. Para mo akong binigyan ng bagong pares ng mata. Ngumiti si Mang Ben. Wala akong ginawa, Jack. Ginising ko lang ang natutulog mong puso. Binuksan ni Jack ang bag niya at inilabas ang isang bagay. Ang kanyang signed takraw shoes. Jack, ito ang simbolo ng ego ko. Iiwan ko na to dito sa Pilipinas. Sa susunod na babalik ako. Magyayapak na lang ako. Tinanggap ni Mang Ben ang sapatos. Bilang kapalit, inilabas niya mula sa kanyang bayong ang isang bolang yantok. Luma na ito pero matibay. Mang Ben, dalhin mo to. Tignan mo. Ang loob ng bola ay walang laman, empty. Dahil walang laman, nakakapasok ang hangin. Tumatagos ang lahat. Jack. Hayaan mong maging ganyan din ang puso mo. Hinawakan ni Jack ang bola at inilagay sa tapat ng kanyang puso. Lumipas ang ilang buwan. Bangkok, Thailand nag-ensayo ang Thai national team. Pero iba na ang routine. Sa umaga, bumubuo sila ng bilog. Naglalaro sila ng walang sapatos, pinapraktis ang control at flow ng sipa. Maynila, Pilipinas ang grupo ni Mang Ben ay nasa court. Bukod sa sining, nagpapraktis na rin sila ng attack. Sinusubukan nila ang mga acrobatic spikes ng takraw. Sa voice-over, naririnig ang boses ni Jack, akala ng iba, ang Isig Games ay tungkol sa ginto. Nagbago ang eksena. Nasa Amerika na si Jack, tinuturuan ang mga batang puti kung paano magsipa. Jack, pero para sa akin. Ito ay tungkol sa pagiging isang pamilya ng mga bansa. Mang Ben, magkaiba man ang watawat natin sa loob ng bilog. Walang nasa una, walang nasa huli. Jack ampersand Mang Ben, sabay, lahat ay pantay-pantay. Huling eksena, dalawang batang lalaki, isang naka-jersey ng Thailand, isang naka-jersey ng Pilipinas, ang naglalaro ng sipa sa ilalim ng sunset sa Manila Bay. Lumipad ang bola sa ere.